A day in my life as a second-year marketing student na gusto yumaman. Walang nagtanong pero share ko lang. Halika, samahan niyo ako ngayong araw. After exam nga pala, naisipan na lang namin mag-ambagan para magluto ng pagkain sa tanghalian. Kaya bago umuwi, dumiretso muna kami dito sa palengke. Chami nga pala yung naisipan naming lutuin ngayon kasi medyo mura rin yung mga ingredients niya. Mahigit 20 to 30 pesos nga lang pala yung pinag-ambagan namin. Pagkatapos nga pala namin mabili yung mga kailangan sa pagluluto, ay nagkwentahan na sila ng kanilang sukli. Ashley ay 450. 450 po. Yan nga, pati ang wallet niya ay nahulog na. Habang nagbibilang nga pala sila ng sukli, ay kinuha ko na itong mga lulutuin. Kung okay na nga pala yung sukli, ay sumakses na nga daw sila. Sumaksis! Ay parang hindi siya masaya sa sukli niya. Matapos na nga pala ang lahat, ay sumakay na kami sa tricycle ni Buddy Jenrick para makapunta na kami sa boarding house at makapagluto na rin. Pagkadating namin sa boarding house, ay nagpalit na ako ng damit para madayagan ko na yung naiwan kong hugasin. Dalawa nga pala yung exam namin ngayong araw, isa kaninang maga at isa mamayang alas 5 ng hapon. Kaya dito muna sila Buddy nagstay kasi sayang pa ang gasolina pag uuwi pa sila ng Makalelo. Kaya after ko magdayag, ay sinimulan ko na magluto. Chami na tamis ang nga pala yung lulutuin natin ngayong tanghali. Hindi ko alam kung bakit akong pinagluto nila, ay ngayon pa lang makakapagluto nito. Kaya bahala na kung anong lasa niyan mamaya. Siyempre, ang una natin ginisa ay yung bawang at sibuyas. Habang nagigisa nga, ay ginagayat na ni Buddy JM yung manok sa maliliit kasi masyadong napalaki yung gayat ni ating nagtitinda. Nung nagayat na yung manok, ay sinama ko na rin siya sa pagigisa. Tapos medyo halu-haluin lang natin para lumasa yung bawang at sibuyas dun sa karning manok. Then takpan lang natin ng mga ilang minuto. Tapos kapag medyo luto na yung manok, ay ilagay na natin yung ibang pampalasa. Ito nga, inilagyan ko muna siya ng 5 kutsarang toyo. Saka ko na lang ulit dadagdagan mamaya pag kulang pa. Pagkagisa nga pala sa toyo, ay nilagay ko na itong isang oyster sauce. Nung malagay na, ay halu-haluin lang ulit natin. 2 kilong Mickey nga pala yung binili namin sa palengke kanina. Kaya parang mapapalaban ang kawali natin ito. Nung matapos ng igisa, ay nilagyan ko na ng tubig. Bali, isang basong tubig nga lang pala muna yung nilagay ko. Pagkatapos ay halo-halo ko lang ulit para lumasa naman sa sabaw. Bali, yan na nga rin pala yung magiging panlasa natin sa ating chami. Yan nga pala, nilagyan ko ulit ng isang basong tubig. Tapos nilagay ko na rin yung gulay. Hindi na nga pala nabigyan yung paglalagay kasi umiinit na yung cellphone ko. Kasunod yung pamintang durog at asin. Inuutay-utay ko nga lang pala yung paglagay ng Mickey kasi baka hindi magkasya. Hindi na nga pala kami bumili ng masyado maraming lahok kasi kami lang din naman ng kakain. Nilagyan ko nga rin pala yan ng asukal at sili. Hindi ko nga lang nasama sa pag-video kasi medyo gutom na rin. Pero at least sumakses na yung chaming tamis anghang namin. Pinagpaplanuhin ko nga pala magtinda yan tuwing linggo kapag ROTC training day. Kala ko sumakses na ako magluto, may lulutuin pa pala akong isa. Dala kasing isdang tambong si Buddy JM kaya naisipan na lang namin isigang. Nga rin pala yung katuwang ko mag-prepare ng mga ingredients sa lulutuin. Mahalata mo nga rin palang nagbo-boarding house ng isang tao kapag sa rice cooker siya nagluluto ng ulam. Una ko nga palang nilagay yung sibuyas at kamatis, tapos nung kumulo na, nilagay ko na itong kamyas o kalamyas kung tawagin din sa Quezon. Tapos sinunod ko na itong isda. Mas lalong masarap nga pala ito kung nalagyan namin ng kangkong at talbusan. Pero hayain at lasang sinigang pa rin naman yan. Nilagay nga rin pala yung seasoning mix na pangpaasim. Nakalimutan ko na rin kasing videohan kasi nga'y gutom na. Kaya nung maluto na ang mga ulam at saka yung kanin, kumuha na si Buddy Jenrick ang dahon ng saging. Oo, sa dahon na lang kami ng saging kakain para hindi na masyado marami yung dayagin. Epekto nga pala yun ng gutom na. Kaya dapat talaga hindi tayo nagpapalipas ng pagkain. Naayos na nga pala nila yung paghahainan dyan ng pagkain. Nung okay na, inilagay na namin yung kanin. Tapos yung chami. Dahil nga medyo tanghali na rin at gutom na, hindi na kami nakapag-timelapse. Pagkatapos naman namin kumain, itinulungan ko ni Buddy Kurt magligpit. Tapos si Buddy JM naman yung nagdayag ng mga dayagin. Habang nagpapahindag nga pala, gumawa muna ako ng reviewer para mamaya. Hindi ko alam kung bakit gumagawa pa ako ng reviewer. Manggagaya lang rin naman ako mamaya. Bago nga pala mag-alas 5 ay umalis na kami. Pasok na nga pala kami ngayon. Hello? Papasok na pala. Papasok na nga pala kami guys ngayon. Tapos, diretso lang dito. Walang liliko. Pasok. O, diba hindi na kailangan mag-voice over? Sumabit na nga lang pala kami ni Buddy JM kasi puno na yung try. Walang magplano, pero share ko lang. Pagkadating nga pala namin sa campus ay dumiretso na kami sa room. Diyan nga ipakitang tao na naman siya. Pagkatapos mag-exam ay sabi ni Mama, chika na rin namin. Kita nga rin dito yung ganda ng dapit hapon. After mag-checking nga pala ay nag-uwian na. Diyan nga pala ay nag-shutdown na yung cellphone ko kaya nakahiram na lang ako ng phone kay Riri. O diba papasok kayong maliwanag tapos uuwi kayong madilim na. Naisipan nga pala namin pumuntang Baywalk after exam. Pero sila Buddy uuwi na sa Makalilan kasi gabi na. Kaya kami na lang 4 nila Joanna at ng 2 Riri.
O diba, parang mga nakawalang bata. Dito nga pala kami pumunta sa paborito namin tambayan dito sa Habang namimili nga pala muna yung dalawa, nandito muna kami ni Riri, nagpapa-cute. Nakakabano nga pala itong toy nilang naka-display. Ang in-order ko nga pala ay 4 na cheese stick, tapos trinay rin namin ni Riri yung banana milk flavor na milk tea. Tapos habang kumakain nga pala kami, napag-usapan namin kung ano yung mga balak namin gawin pagkatapos namin mag-college. Maganda nga rin pala yung mga ganitong kwentuhan para alam nyo na at may plano na kayo kung anong gusto yung tahaking buhay after college. Kaya sana sumakses tayong lahat sa kung anong mang daan ang ating tatahakin sa buhay. Hanggang dito na nga lang pala, yun lang, hanggang sa muli.